Malapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak. Nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang grasyang ito upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang mga OFW, mga tumutulong sa atin. Ang pagiging ligtas ng lahat sa paparating na bagyo. Magdasal natin ang mga may sakit at ang mga nagtataguyod sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito, ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay nakakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo
kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi, handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa tiriguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na yon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala yon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam natin pare-pareho ang halaga ng batas at ng mga alituntunin sa ating buhay sapagkat kung wala ang mga ito, magkakagulo tayo sigurado. Magkakabanggaan ang mga sasakyan sa daan, magkakaroon ng aksidente kung saan-saan. Kung walang batas trapiko, hindi magkakaroon ng pantay-pantay na access sa mga basic necessities tulad ng kalusugan, edukasyon, pagkain. Ang lahat ng tao, kung walang mga batas at alituntunin na susundin, hindi natin makakamit ang katarungan, ang pagkakapantay-pantay. Hindi natin mapoprotektahan ang ating kalayaan. Gayun din ang ating karapatan. Ganon kahalaga ang batas sa ating buhay. Siyempre, ganun din ang pagsunod sa mga ito sapagkat ano pang silbi ng batas kung magiging pasaway lamang tayo. Gayon pa man, huwag po natin kakalimutan na ang batas ay nilikha para sa kapakanan ng tao and not the other way around. Actually, itong naging sagot ng ating Panginoon sa katulad na ebanghelyo natin ngayon sa Markan version. Nang sabihin niyang, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. In other words, ang batas ng pamamahinga, batas ng Sabat o bawal magtrabaho ay nilikha din naman para makapagpahinga ang tao at hindi upang mas pahirapan pa ito. Dangan nga lamang sa kaso ng mga Hudyo, ang mga major laws na bigay ng Diyos ay minodify, dinagdagan, in-improve sa kanilang kamalayan ng mga skriba, ng mga Pariseyo, lalong-lalo na. Kaya't nagdagdagan. Imbis tuloy na makatulong, nakaperwisyo pa sa kanila, nakapagpabigat pa ng mga pamatok, ng mga dalahin nila. Katulad na lamang po ngayon sa kaso ng ating ebanghelyong napakinggan, kung saan sinita ng mga Pariseyo mismo si Kristo dahil nakita ng mga ito na nangingitil at kumakain ng trigo. Ang mga disipulo, bawal daw ito sa araw ng pamamahinga dahil ang pagkitil ng uhay at pagkain ng mga butil ng trigo ay maituturing na trabaho. Gayong modification lang naman ang mga batas na ito. Sila lang ang nagdagdag. Therefore, hindi ang Diyos ang may gusto, kundi sila. Batas nila ito. Batas na gawa ng tao. Hindi na mahalaga kung gutom ba yung mga alagad. Ang mahalaga, sila ay lumabag. Isipin po ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Kung trabaho man yun, napakaliit na trabaho, napakaliit na bagay. Kung saan ay isang kabang trigo, yung kinitil at kinain, di ba? Kunti lang naman. So nakikita po ninyo, ang panganib, kapag mas pinahalagahan na ng tao ang batas, kesa ang kapakanan ng tao o ng kanyang kapwa-tao. Nagiging problema na ang batas pag ganito. Halimbawa po dito sa ating simbahan, may mga batas at alituntunin po tayong pinaiiral. Lalong-lalo na kapag araw ng linggo na napakaraming tao, ito po ay para hindi maging magulo. Halimbawa po, nandiyan yung alituntunin natin na sa komunyon, kahit na sa pagpapahid ng langis, or kahit na nga po sa picture taking, lalong-lalo na kapag last mass na in the morning and in the evening, by pew, by upuan yung tayo. Hindi lahat-lahat sabay-sabay tatayo. Kasi magkakagulo eh. Gayun din naman, sinasabi po natin na may mga designated lamang tayong pintuan na bubuksan for entrance and exit. Yan po ay upang maging maayos nga po ang daloy ng paglabas at pagpasok ng mga tao dahil nga po madami tuwing linggo. Para po hindi maraming lamig ng aircon ang lumabas. Kasi kapag binuksan po natin ang maraming pintuan, maraming lamig na naipon na sana sa loob ng simbahan ang lalabas. And in that case, mas mapupwersa po ang mga aircon, mas tataas po ang konsumo ng kuryente ng ating simbahan. So ganun kahalaga yung mga alituntunin po na yan. Pero mayat-maya sinasabi po natin sa ating mga lingkod ng simbahan, na yan ay mga batas, mga guide lang yan. Mas mahalaga pa rin lagi ang kapakanan ng tao. So halimbawa, sa komunyon,
Pag may nakita po kayo na mga may edad, mga matatanda, lalo na yung mga parang may sakit, yung mga buntis, yung mga may bitbit na sanggol, paunahin nyo na sila sa pila. Pasingitin nyo na sa pagpasok naman o paglabas. Halimbawa, magsi-CR lang. Huwag nyo nang papuntahin o paikutin sa designated na pintuan. Doon na sa pinakamalapit kapag yan ay matanda, buntis, o may sakit, o may pangkunabata. The point is, hindi tayo dapat malimit lamang sa letra ng batas. Sa sinasabi ng batas, we should go beyond it, papunta sa espiritu ng batas. At ang isa sa pinaka-espiritu diwa ng batas ay upang ito ay makatulong hindi makapagpahirap sa tao. Sa gayon, hindi po natin binabali yung batas, in place pa rin yung batas. Nandun pa rin yun. Hindi natin ina-abolish. Katulad ng sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang batas. Nandyan yan. Tuloy natin yan. Sundin natin yan. Naparito ako sa halip upang yan ay bigyan ng katuparan. Upang i-modify pa ayon sa pangangailangan ng tao talaga. Sa mga kaso na binabanggit natin kanina, hindi natin binabali yung batas. Binebend lang natin para mag-adapt sa pangangailangan ng kapwa natin. At ito ang hinahanap ng Panginoon sa atin bilang mga tagasunod niya, ang tayo maging makatao, makadiyos sa pagkapatupad, paninindigan sa mga batas. Hindi po tayo dapat sumunod lamang sa letra nito, kundi sa spirito nito. Titingnan din natin, siyempre, yung sitwasyon ng tao na hindi pare-pareho. Huwag po natin aalisin yung common sense natin sa pagpapatupad ng batas. Lalong-lalo na ang pagiging Kristiyano natin. Tama ng batas dapat ay laging may ngipin. Pero hindi naman necessarily lahat na lang ay kakagatin nito. Lalong-lalo na yung mga taong wala namang intensyon in the first place na lumabag, kundi nalagay lamang sa sitwasyon na hindi talaga nila hinangad. Huwag po natin kakalimutan na nang sinamarize ng Panginoon, ang lahat ng mga batas ay sinamarize niya ito sa 2 batas lang. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa makatuwid, sa pagpapatupad natin ng mga batas, hindi dapat nawawala ang ating pagmamahal. So much so na kahit tayo magpaparusa sa mga lumalabag sa batas, dapat nandun pa rin ang pagmamahal. Nandun pa rin ang pangunawa at nandun pa rin yung paghahangad na hindi basta makapagparusa lang, kundi upang ang tao ay matulungan din naman na magbago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Ang samu ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko.
Pumikit tayo. Panginoon, hinihiling po namin sa iyong pamamagitan na maging makatwiran sana sa pagkapasya, sa pagkapatupad ng mga batas at alituntunin ng aming simbahan, lalo na ang aming pamahalaan. Gayon din naman sa aming mga sarili-sariling tahanan. Tulungan mo po kaming mapaghalo, lalong-lalo na bilang mga magulang, bilang mga panganay, bilang mga kapatid na may say sa kanilang mga kapatid. Mapaghalo yung toughness, pero yung mercy, yung compassion sa pagkapatupad ng batas, ng mga alituntunin sa aming tahanan upang sa kabila ng mga maling nangyayari o kasalanan, ang mga ibabaw pa rin ang iyong kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Salamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta sumunod ka lang sa Panginoon. Kung lalapit ka kay Jesus, you will never go wrong. Pwedeng magkaroon ng problema sa una, pero bahagi ito ng pagsunod natin sa Kanya. Nevertheless, mabuti pa rin ang mangyayari sa atin. Sapagkat ikaw ay sumusunod sa Diyos. Sagutin ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka niya para mapatunayan niya sa iyo na tamang sumusunod ka sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Ngayon sa iyong hapag, kami sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para matagtagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming ipagdarasal. Saglit nating ibulong sa Panginoon ang mga pangalan ng ating mga minamahal na yumao habang pinagdarasal sila. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aman ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na handog ay payapa at may galak sa
maalam na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo misa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalit, tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal